Kandayan tayo, Apo, iti anya na kinatanok mo. Anya no Diyos, kuha na kaskas daw, nui mata nga kamin pinarswam. Mangengkut gurod makita bitwen, naiparang ngarampan na balin. Tuy kararwakin na ikan kanta, anya naki natanok mo. Tuy kararwakin na ikan kanta, anya naki natanok mo. Uray jay ka bakiran no mapanag, mangingkut kan tati tumatayang. Marik na ka, nginiti ngatut bantay, makita ti waikanalit na. Tuy kararwakin na ikan kanta, anya naki natanok mo. Tuy kararwakin na ikan kanta, anya naki natanok mo. Numapano nut ko ti panang ted mo, anak mo matay imbaon mo. Ket ijay krus inaaminin karo, natay tapnong maikat basul ko. Tuy kararwa ikan kanta, anya naki natanok mo. Tuy kararwakin na ikan kanta, anya naki natanok mo. Intunumay manen ni Hesu Kristo, alaen na pusok mapno trago, agrok babak iti panagdaydayaw, yebkas kua sikana indaklan. Tuy kararwak ina ikan kanta, anya naki natanok mo. Tuy kararwak ina ikan kanta, anya naki natanok mo. Tumagdar tayo, Apo. Itilinteg ti Apo, awan pagkurangan na. Baro apigsa ti itid na. Pudno ti pamaneknek ti Apo. Pagserbian na uray dagiti nano mo. Agkararag tayo. Bendito amami nga nailangitan. Iyebkas mi ti panagyaman mi ken ka Apo Diyos. Iti kanayon mo nga panang salaknib. Ken karagkad nga inpaay mo iti tunggal maysa kada kami. Sangsang kamaysa kami Apo Diyos nga agdaydayaw, ken mangitantanok na pateg nga nagan mo Apo mi Jesus. Sapay kuma Apo Diyos, taituloy mo nga bendisyonan ti tunggal maysa kada kami. Napisikalan man nga dayti daytoy balay ti kararag mo, wenno kadwami mano Apo babaen iti online services iti daytoy nga agsapa.
Kadwaan ken agranyag ka kadi o Apo Dios iti anak mo, nga isu nga aramatem nga mangiburay, kadagiti nasantuan nga sasaom, ket sapay kadi Apo Dios ta aramaten mi dagitoy, ken agbalin nga baston mi, bayat panaglabas iti analdaw ti panagbiag mi. Pakawanay na kami kadiyo, Apo Diyos, kadagiti nagbasbasulan mi, naaramidan mi man iti pada mi a tao, aglalo na iti sangwana mo, Diyos. Si Papa kumbaba kami, Apo Diyos, nga mangitalek, kadagitoy, nga kararag mi, iti nagbaitan, iti nagan na po mi nga Jesus. Amen. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbyagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Itdem ti tinapay, ti biyaga po. Maipay ito'y kararwag, kas panangted mo jay, den at baybay, kadagiti tao adunay. Panakaibasa, iti nasantuan nga tulag, ket masarakan tayo, iti surat, wenno libro, iti Salmo, Kapitulo 62, versikulo 5, inggan natin sa 12 ket kastoy iti kunana Apo. Ti Dios laeng ti pagtalkak, ta isu ti paggapuan tinamnamak. Isula ti mangaywan ken mangisalakan kanyak. Isu ti sariked-ked ko, pulos asa anak to amaan ano. Adda iti Diyos iti salakan ken dayaw ko. Isu ti nabileg nga mangsalwad kanyak. Isu ti pagkamangak. Tataok agtalik kay iti Diyos iti amin at tiyempo. Yamang nyo kenkwana ti amin aparikotyo, ta iso ti pagkamangan tayo. Angis ti kayarigan dagiti tattao, awan kais-eskanda, nangatuman wenno nababa. No pagtitipunen at timbangin ida, awan duma iti angis ti kalaganda. Di kay agtalek iti aramid anaranggas, di yunam namaen nga adda magunudyo iti panagtakaw yu. Uray no umado ti sanikwayo, saan nga iso ti pagtalkanyo. Saan la an namin pinsan, anangig ko ti kunan ti Diyos, nga adda kenkwana ti pannakabalin. Ket saan nga agbalbaliw ti ayat na, sikao Apo, gungunaam ti tunggal maysa, kas mayan nurot iti aramid na. Kati kinapudno, tapno iso taon ko, Apo, ken mampukaw tiki nadakes ko, ket
dal na ken ragsak masarap ko. Ibasa kada kayo iti naimbaga damag kasinsurat ni San Marcos, dito'y kapitulo maysa, versikulo 10 ken 4 aging gana iti 20 ket kastoy iti maibasa. Ayaban ni Jesus ti upat a mangalap. Kalpasan panaka ibalod ni Juan napan ni Jesus iti Galilea. Inkas kasabana tinaimbag a damag ang naggapo iti Dios. Dimtengen ti aldaw kinunana, asidegan iti pagarian ti Dios. Agbabawi kayo kadigiti basbasolyo, ket mamati kayo iti naimbag a damag. Iti magmagna ni Jesus iti igid ti danaw ti Galilea, nakita na ti dua a mangalap, da Simon ken Andres ngagkabsat, a mangiwarwayat iti iketda. Suruten da ket pagbalinan kayto a mangalap iti tao kinuna ni Jesus dakwada. Pinanawan da adagos dagiti iketda ket simurot da kenkuana. Intuloy ni Jesus tinagna, idi makaadayo basit nakita na da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo. Silulugan dagiti agkabsat iti bangkada ket sagsagana da dagiti iketda. Inayaban dagos ni Jesus ida, pinanawan da ni amada iti bangka. Agraman dagiti lalaki anatangdanan at tumulong kadakwada ket simurot da ken ni Jesus. Niya po Diyos nagbendisyon, nakaibasa iti paset ti nasantuan na surat. Amen. Ti sao anaragsak sa ungang magbiag. Ti sao anaragsak sa uama magbiag.
iti Nax Virtual Choir. Nga po Diyos ko matindisyon kada kayo. Kahit iti daytoy nga bigat, kahit maragsakanak nga yamam mo kada kayo, iti mensahero iti Apo, nga aramaten na itangal daw. Isuna ket taga Isabela, ket madama nga agis eskwela, Boston University, ang mga laala iti inang doctoral degree sa ijay Boston, Massachusetts. Ken kastamot nga madama nga isuna iti administrative pastor iti Abu Dhabi United Methodist Church. Kakabsat, kablawan tayo, and welcome tayo iti mensahero iti Apo ni Reverend Jonovern Pascual Lungo. Naimbag nga bigat yo amin kakabsat, dito'y Manila, Pilipinas, ken dagiti kakabsat tayo nga kadwa tayo nga agdaydayo ken Apo manipod kadagiti daduma-duma nga paset ti lubong. Naggapunak ijay United Arab Emirates, adda dagiti Ilocano nga kakabsat tayo ijay nga kadwa tayo itatta. Ken daduma pay nga kadwa tayo nga overseas Filipino workers ken kadagiti pamilyada. Awisin kayo nga, kadwa indak nga agkararag tayo. Naindakla na Diyos ang mami nga nailangitan. Agyamang kami o Apo, iti sagot mo nga biyag, panakaisalakan, panangagas, ken protection, babayan ken Kristo Jesus nga Apo mi. Kararag mi o Apo, ti panagtignay ti Espiritu Santo, nga isutyag sao kada kami, babayan iti panagmeditate mi, iti nasantuan asaritam. Agyamang kami takadwada ka. Ti kang runan nga sagot mo kada kami, ket sika mismo Apo, ti presensyam ken ti ayat mo. Tinaga ni Apo Jesus, daytoy ti kararag mi. Amen. Kakabsat, sangapulong buwan o 10 months na sa anak nga nagsao iti pulpito, gapot nag-virtual tayo iti worship. So, pardon me if I would be trilingual sa message ngayon. I grew up with a generation na trilingual. Although doon sa Reina Mercedes Isabela, trilingual na din ako nung bata ko. I grew up in a town where Ilocanos, Ibanags, and the Itawes lived together. Trilingual na yun, di ba? And then my generation, the early millennial, like the 80s, trilingual din because my soul is Ilocano, and then we speak Filipino pag estudyante ka dito sa Maynila, di ba? Then English, right? No? And I believe we have young adults and elderly together, di ba? So maganda mag-trilingual ngayon, So ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay faithful love, mapagtalkan nga ayat, no? And this is derived from the book of Lamentations, chapter 3, verses 22 to 23. Unoy, punana ti Ilocano. Winudungdungaw. Yan, dungdungaw, kapitulo 3, versikulo 22, aging gana 23. Experiencing crisis reveals what matters most in the human heart. Nung mapadasan tayo ti krisis, ti panagbiag, kinsusuot, ket DJ kasasaad ti puso tayo, ket makita tayo no anya ti attitude na daytoy. Sa gitna ng pandemic, whatever your heart's attitude is, di ba, reveals who you are. Kung ano yung i-reveal niya yung kalooban mo, di ba? As followers of Jesus, how do we face suffering, even extreme crisis in the Christian life? Kagaya ng paano tayo mag-thrive and mag-survive during the pandemic, as followers of the Lord Jesus. May isang survivor noong Holocaust, noong World War II, under the evil regime of the Nazi Party ni Adolf Hitler,
who was guilty of genocide, and he was guilty of the murder of around 6 million Jews. May isa sa mga nag-survive, ang pangalan niya ay si Connie ten Boom. Ang sabi niya, if you look at the world, you'll be distressed. No? We see around the suffering and the crisis, the poverty and the pandemic, madidistress tayo. If you look within, magtiwala tayo sa sarili natin, you'll be depressed. Di po ba? Kapag magtiwala lang tayo sa sarili nating lakas. If you look at God or in the Lord Jesus Christ, you'll be at rest. No? So, but how to experience that? In the midst of pandemic, may crisis, adaan ti suot kin pandemya, kin saksakit, no? Kasanod na yung agbiag, iti kastoy nga kasasaad. Right? A passage in the book of Lamentations, inspired by God's Spirit, reveals an essential attribute of God's heart. No? God's heart. Reveals God's heart. Yung teksto na binasa ko kanina. So that a believer's heart can hang on or abide or rest on that which can enable him or her to stand strong amidst the severest storms of life. God enables His children. Ti bibiyag, managayat ken man nakabalin a Diyos. Addaan tibilig tapno bendisyonan na tibiyag tayo. Uray pay no adda iti bagyo o no susuot. No? God enables us to stand strong in the midst of storm. No? Lamentations chapter 3 verses 22 to 23. And if you have your Bible, mabaling kayo nga aglukat ti Biblia, kadwa indak. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. No? Yun ang declaration ng isang mananampalataya. Ng pangalan niya ay si Propeta Jeremias, in the midst of war and poverty, in the midst of death and suffering. No? No? Ti ayat ti Diyos, di awan ingana. Kuna ti kayat na sawin, no? Ti Ilocano, no? Ket ti pa nangaasin na, ket agtultuloy, no? Baruda kada bigat, no? Naindaklan iti ayat ni Apo, mapagtalkan ti ayat na. No? On a bigger picture, para mas maawatan natin, para maintindihan natin, ang sumulat dito ay isang propetang iyakin. Yan. May mga iyakin ba sa inyo? Managsangit. No? The weeping prophet. No? You know, it's good that there are times in our prayers that we cannot utter words. Right? And we just cry, iiyak lang tayo, agsangit tayo, gapo dagiti kapadasan tayo. No? In the Bible, we have a prophet like that, the prophet Jeremiah. Apay nga agsangit. Apay nga nagsangsangit ni Jeremiah. No? You know, I remember, ako din, bilang I'm the youngest in our family, narabaw no syakit no adadagiti kapadasak nga talagang nga na skin nga iyag kinapo agsangit nakno ka, no? Ni propeta Jeremias nagsangit gaputa nakita na dagiti kailian na iti Jerusalem, no? Ket naabak da iti war. The Babylonians attacked them and they defeated them. And then the temple was in ruin. And the entire city. No, mga babae, mga bata, mga kabataan, may ginahasa, pinatay. Di ba? Ang mga sundalo nila talunan, kinuhang mga malulusog, matatalino at mayayaman at ginawang alipin sa Babylonia. Iniwan yung mga mahihirap, may mga kapansanan. Di ba? The city that was beloved by the Jewish people. And at the heart of the city ay the Holy Temple. Ayan, di po ba naranasan nating mag-worship sa mga living rooms natin and bedrooms natin?
But there are, because allowed na tayong mag-worship in person, we have believers who long for the sanctuary, in this silence of the sanctuary, because we are attuned with our heart to encounter the Lord. So si Prophet Jeremiah, he saw the holy temple, a place of worship, at the heart of the city and at the heart of the nation of Israel, was in ruin in 586 BC. Di ba? So imagine, no? The temple that was the most valued sa buhay ng isang Jew o Hudyo, nawala. Di ba? No? Imagine itong home church ng Knox, no? And this sanctuary attacked by enemies, no? By war, at ang makita mo na lang ay ruins, di ba? So, humagulgol siya sa pag-iyak, no? Yet, in the midst of that, no, makita tayo, no, God encountered Jeremiah, encountered the believers. No? Kinatagpo sila ng Panginoon. No? At the heart of this book of Lamentations, the center of lament, yung kahalagahan ng pag-iyak sa pagsamba sa Panginoon. Bagamat ang Jerusalem, ang nation of Israel, was judged by God, He used their enemies to chasten and purify them. Why? The sin of Israel ay idolatry, pagtalikod sa Panginoon. Yung kilala nilang may Diyos, may banal silang kasulatan, may propeta silang nangangaral ng katotohanan, pero yung puso nila ay tumigas. No? Sumamba sa Diyos-Diyusan, right? Alam niyo po ba na kahit pwede kang sumamba sa isang sanctuaryo in the holy city of Jerusalem, may temple doon, although without images maybe, or idols around, the worst idol ay idol of the human heart. So guilty ang Israel, the entire nation, of idolatry. At kapag sumasamba na sila sa Diyos-Diyusan, susunod doon, pinepeke na din ang pagsamba. Ang susunod na din, yung buhay nila nagiging immoral. Ang susunod na din yon, wala na silang malasakit. Diba? May mga injustices na sa mga mahirap at sa kapwa-tao nila. So ganun ang nangyari. Pero in the midst of that, mga believers ang nagkasala, mga kilala, may pagkaalam sa Diyos, no? Ay binigyan sila ng Diyos ng pag-asa. Kaya Lamentations chapter 3 verses 22 to 23, no, speaks of God's love even kapag ikaw ay sumablay sa buhay. Even kapag ikaw ay nagkasala, no? So, ganun katindi ang pag-ibig ng Panginoon. Malala yung karanasan nila dito, no? There's extremes na karanasan nila dito. Number one, dahil sa kahirapan, young men and women were cut down by swords. Because in the army, in the Israel's army, nandun ang mga young men, marami sa mga kabataan na sundalo namatay. Marami sa kabataan, kababaihan, nagahasa. No? At lumala ang kahirapan sa bansang Israel, na pati yung mga ina, I don't know kung nangyari ito sa Pilipinas noong World War II, dahil, di ba, ito ay pinalibutan ng Allied Force, na yung nakulong ang mga Japanese force dito na nag-occupy noong 1944, tapos binombard ito, no? And if you go back to World War II history ng Manila, Manila City was one of the worst na bombard ng World War II. No? Sa Jerusalem, dahil hirap na ang buong city, yung mga mothers who love their children, wala nang makain, they cook their babies. Grabe, no? Di mo maisip yun, no? And even in the city's roads, nagkalat ang mga patay, diba, ng mga sundalo at mga sibilyan. So, bilang mananampalataya at mahal mo ang bayan mo, na ikaw ay nananalangin para sa pagbabago ng mga kababayan mo at pagbabalik loob ng mga mananampalataya, umiyak o humagulgol ang propeta. No? Yun yung background ng talatang ito. The steadfast love of the Lord
to His covenant people. Na sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng may karamdaman at kahirapan, hindi sila iniwan ni Lord. Amen po ba doon? Saan na ka nga baybayan ni Apo Diyos, kakabsat? No? Yung word na ginamit ni Prophet Jeremiah ay Hesed. Ayan, may mga anak po ba kayong pinangalan ng Hesed? Hesed means the steadfast love, the faithful love of God. Hindi ito nakabase sa performance mo. Okay? Kundi kusang ibinibigay ito ng Diyos dahil ito ang kanyang nature. Ito ang kanyang pagkakakilanlan. At ito ang kanyang tipan sa iyo. Anak, anumang mangyari sa iyo, di ba? Mga mananampalataya, di ba? Na tumalikod ng hina ng lupaypay at pwedeng nagtatanong na kay Lord na, Lord, asan ka ba? Bakit kami pa? Parang gano'n. Yung love ni Lord sa iyo, ang tawag doon ay Hesed. No? Iibigin ka niya maging sino ka man sa anumang pangyayari ng buhay mo. No? So this love, the steadfast love of the Lord, never stops loving us. Sabihin nyo ngayon, no? Never stops loving us. No? Kahit yung panahon na hindi mo maunawaan yung sitwasyon like this pandemic, ano? In all the seasons, in all the situations, circumstances, and conditions of life. Wow, di ba ang tindi ng pag-ibig na ito? Anumang sitwasyon, anumang kondisyon, anumang circumstances, mahal ka ng Diyos. No? No? The steadfast love of the Lord never ceases. No? Sa katotohanan, mga kapatid, no, we know, even bago ka pa ipanganak, mahal ka na ni Lord. Right? And when we were in our mother's womb, kilala na tayo ni Lord. At nung pinanganak tayo, mahal pa rin tayo ni Lord. Nung nagkasala tayo, pinagtiyagaan tayo ni Lord. Hanggat nung makakilala sa Panginoong Yesus, the fullness of God's love, di ba, nabago ang buhay natin. At nung mananampalataya na tayo, ngayon pa as a believers, hindi rin tayo iiwanan ni Lord. No? Whether you are young, in midlife crisis, old, whether you are single, married, widowed, divorced, or complicated ngayon. No? God's love is forever. No? God's love is bonded with us. No? Talagang ito yung pag-ibig na hindi nang iiwan sa lahat ng panahon at anumang kondisyon ng buhay. No? Alam nyo, may banda na gustong-gusto ng mga Christian youth ngayon. Ang pangalan ng banda ay Jesus Culture. They compose a song, ang title ay Your Love Never Fails. No? This song is biblically accurate. Ang sabi doon, nothing can separate, even if I ran away, your love never fails. Wow. Alam nyo, bilang kabataan, nung I was 15 years old, what led me to the Lord na magsisi sa kasalanan, no? Para umamin ako, no? Para umiyak ako at umamin, when I realized God's mercy, God's love, ay ino-offer niya sa buhay ko. Amen? No? I believe all of us, napalapit tayo kay Lord dahil naramdaman natin yung pag-ibig niya, yung kanyang habag, di ba, ay napakatamis, maunawain, di ba? At yun yung magandang bugso para tayo lumapit kay Lord at sabihin, Lord, salamat sa iyong pag-ibig. And that's the love of God for the nation of Israel, that even when they were in their worst time, loneliest time, di ba, darkest time, mahal sila ni Lord. Amen? I-apply natin yan sa atin ngayon. Even if you are in your darkest time, nakasipsipngit nga pa nagbiag. Loneliest time, no? No? And napakalungkot, di ba? Depressed and lonely. Aabutin ka ni Lord doon. And pangalawa, the Lord's steadfast love triumphs over judgment.
No? Yung pag-ibig ng Diyos, yung hesed, yung loyal na love ni Lord, yung faithful love ni Lord sa iyo. No? 'Di ba? Pwede niya na tayong hukumin, right? Kasi ang Israel nagkasala sila. Pwede na niyang pulbusin sila, pwede niya nang palitan sila. 'Di ba? Pwede niya namang puntahan ng, 'di ba? Kung sabihin natin noon ay may mga Assyrian, may Babylonian, may Romans, may Greeks, 'di ba? Malalakas ang mga tribo at bansang 'yan, no? Pwede naman niyang palitan. Yung plano niya na ang bansang Israel, dito manggagaling ang Mesyas at tagapagligtas. Di ba? At ipadamang pag-ibig sa mundo sa pamamagitan ng pagliligtas nito. Pero, for 70 years in Babylon, dati first-class citizens sila sa Israel, right? Sa Jerusalem. Naging overseas Jewish workers sila. Walang sahod. Di ba? Alipin sila. May master sila, the Babylonians. For 70 years, hindi sila kinalimutan ni Lord. The Lord did not pulverize them. Hindi sila inubos. Amen? And after 70 years, pinabalik sila sa Israel. God's mercy triumphs over judgment. Kung lahat tayo dito huhukumin ni Lord at ilalantad yung mga dumi at kasalanan natin, walang papasa sa atin sa kanyang justice and holiness. Tama po ba? And then let's connect this. Yung justice and holiness ni Lord, inako ng Panginoong Yesus nung dumating siya. Yung kasalanan, karumihan at parusa natin, inako ng isang banal at makatarungan na walang kasalanan ni isa. No? Inako ni Lord Jesus para hindi sa'yo ipatong yung parusa. Nung sumampalatay, nagtiwala ka kay Jesus, ibinigay ng Diyos sa'yo ang kanyang pag-ibig at habag. Inako naman ni Lord yung dumi, kasalanan at parusa natin para ikaw ay manumbalik sa Diyos. Mercy is the sweetest expression of God's love. Ti asin ni Apo Diyos, iso ti kasasamitan nga ayat ni Apo kada tayo. Amen po mga kakabsat. No? Kadagiti agtutubo, young people, Christian mothers and parents, tell to the young people that the mercy of God is the sweetest expression of His love. Amen? No? At doon ka napapaamin na, Lord, grabe ka pala umibig. Ayaw ko na tong kasalanan na ito kasi nakakasira sa buhay ko. Gusto ko yung pag-ibig mo, Lord. Yun ang nangyayari. No? Kaya sabi sa James 2:23, mercy triumphs over judgment. At yung song na kinompos ng Jesus culture, I know I still make mistakes, but you have your mercies for me every day. Your love never fails. Sinners are drawn to repentance of sins by experiencing God's abundant mercy. No? At panghuli, the Lord's steadfast love or hesed, loyal love, faithful love, brings us newness every morning. Nagpapalakas, nare-refresh ka. Wow, right? No? Meron na po naboboryong sa pandemic ngayon? No? This love refreshes you. Amen? Embraces you. Strengthens you. Kaya sabi doon sa verse 23, they are new every morning, great is your faithfulness. Right? They are new every morning, great is your faithfulness. No? Ayan mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, hindi sumusuko, nagpapatuloy. No? Ano mang sitwasyon mo ngayon, even if you see yourself as the worst sinner, you have hope in Jesus, in God. And if you assess yourself na nanlupaypay, nanlamig, or believer ka, pero you have a sin, na noong mga nakarang buwan ay hindi mo sinuko kay Lord, the Lord wants you to come back. The Lord wants to forgive you. Di ba? Huwag dapat magtago. Ano? Pangatlo, lalo na kapag nag-aalab ka na believers. Di ba? There's more in this love. The Lord wants to bless you so that to bless others. The Lord wants to love you the more so that you would love your neighbors, your families. No? So, kumusta ka na kapatid? Kumusta kayo kakabsat? No? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon
na mahirap, may sakit, mayroong iniinda, di ba? May panlalamig, no? May kasalanang nagawa at hindi mo kayang ma-break, like addiction, anumang sitwasyon, God can reach you out by His hesed, faithful and loyal love. Turn to God's steadfast love, turn to God's faithful love, turn to God's mercy. And this love, abundant of it, overflowing, is found in the Lord Jesus Christ. Amen? No, tindi si Lord He humbled Himself in Bethlehem para abutin tayo, nagkatawang tao. He died on the cross para akuin yung kasalanan at dumi natin. Amen? And He rose from the dead kasi kayang-kaya niya tayong abutin, baguhin, patawarin, at bigyan ng bagong buhay. And actually, God's hesed is the Lord Jesus Christ. Diba? Yung pag-ibig na tapat, hindi ka iiwanan, ay person siya. He is our Lord and Savior, Jesus Christ. And then I want to close with this. You know, nung may pandemic, at nakita natin sa Wuhan, no? Matindi, nag-lockdown ang Wuhan at madaming namamatay. May pinapakita pa sa kalye namamatay, di ba? At punong-puno yung mga ospital. At nung nag-report sa United Arab Emirates, magla-lockdown, although January, December, napapanood na natin. March, nag-lockdown sa amin sa United Arab Emirates. And then, napicture ko, Lord, paano yun, no? Most of the OFWs na I shepherd, ay may mamamatay, ma-hospital, di ba? Yung na-imagine ko yung paano yung dumalo sa mga lamay, sa libing, pag-aayos ng pag-repatriate ng kanilang mga bangkay patungo sa Pilipinas. I was imagining that wild. Di ba? Then, paano Lord, pag wala nang pampondo sa mission at ministries? Then I knelt down and wept in the Lord. Lord, I pray, protect us at walang mamamatay. Most of the OFWs are breadwinners, Lord, para suportahan yung mga mahal nila sa buhay sa Pilipinas. Lord, I pray hindi kami magkaka-crisis sa church. To tell you shortly, until now, hindi nag-deficit ang church natin doon. And more than 200 OFWs, tinulungan pa natin hanggang 8 times na mission relief. Amen? And until now, wala pang kinukuha si God sa kanila. Amen? That's so sweet. That's so powerful love. Protecting, providing. Because even our believers there, yung mga kapatid natin doon, hindi naging greedy. Yung mga nakapaghanda, may mga savings, mga investments, naging abundant yung kanilang pagtulong because they received God's hesed, the steadfast love of the Lord. And I would like to close this sermon. If you know the song, can we say it in prayer? Let us make it in prayer. Lahat yung nandito sa sanctuary at nasa online, gawin nating panalangin ito. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Ang tapat at hindi nang iiwang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay patuloy na sa atin. Amen. Agkararag tayo, naindaklan ken man nakabalin nga Diyos, ipiksami ti panagyaman miken ka, iti kaadam kada kami akan kanayon o Apo.
Agyaman kami itinabak ng ayat nga iso insagot mo kada kami, O Diyos. Babaon iti anak mo ni Apo Heso Kristo. Agyaman kami itinabak na nga mensahe ni Pastor John Overn kada kami iti dayto nga bigat. Tiin kami panagdaydayaw ken ka. Wenno o Ama, si kalaong o Diyos iti makaited iti dayto nga klase nga ayat. Ayat nga awan pagpatinggaan na. Wenno o Ama nga nasantuan, madaydayaw ka o Apo iti dayto nga bigat. Ket iti dayto nga aldaw, ket ikarkaragan ken idawdawatan mi o Apo dagiti amin nga anak mo. Kang runana o Diyos dagiti adda dagiti pagdaldalanan da. Ken dagiti amin nga OFW o Apo agtratrabaho iti balasiw taaw. Ket sa dinuman iti ayanda iti dayto nga oras. Ket paset daw Apo kadagiti dawat ken kararagmi iti dayto nga oras. When o Ama maminsan pay nga agpakpakaasi kami ken ka. Ken dawaten mi o Apo tin pamendisyon mo iti salunat dagitoy nga anak mo o Apo. Idawdawatan mi ni Ate Beth Reyes, ni Ate Estrella Margalio, ni Mr. Sosimo Andres, Florentino David, ni Nanay Amor Sermonia, ni Sir June and Ma'am Lucy Sermonia, ni Nanay Presi Ancheta, ni Kuya Jaime Ferrer, Jamenea Ferrer, ken kastamot o Apo ni Kuya Raymond Neflas, ken kastamot nga dawaten mi o Apo iti panangipaay mo iti bendisyon ken ayat kada Mrs. Esther Saclayan ken Althea Saclayan Torres ijay Los Angeles, California. Kadagitoy nga anak mo Apo ket dawaten mi kadi nga ipatay mo iti man nakabalin ng imam kadakwada. Ket o Diyos, arakupam ken paimbagam iso daw Apo. Umimbagda kadi kadagiti anyaman na sakit nga da kadakwada o Apo iti dayto nga gundaway. Sika o Apo Diyos, iti makaipailaong o Diyos, iti panaglaing dagiti nga anak mo. Ken kastamot nga mangnamnama kami. Kadagiti araramatem nga doctors, babaan iti panagpa-check up daw Apo. When o Ama, idawdawatan ken ikarkaragan mi, dagiti madamang agre-review, tapno kastaket, maipaayda iti 100% into nag-take dati board exam. Ikarkaragan mi ni Kyle De La Cruz for her engineering board exam. Ken kastamat o Apo ni Sister Mary Ann Luterio, iti panag-review na, iti panangalanan to iti bar exam. Ken kastamat, dagiti amin nga anak mo Apo nga madama agreg-review, tapno kasta o Apo Diyos ket makapasada into no, agtik da iti board exam. When o Ama nga nailangitan, madaydayaw iti nagan mo, iti dayto nga kanito, ket agyaman kami kadagiti sungbat, dagiti kararag, ken dawat dagiti amin nga anak mo Apo, manipod iti gunglo iti Ilocano worship service. Agyaman kami iti liturgies nga naramat mo itangal daw ni Ate Beth Rodrigueza, bendisyon na miso na kadi o Apo ken iti pamilya na. Ken kastamat iti kadwami nga deaconess ni Sister Sharon, itdam kadi tinapitas sa salunat ken kuana, ken kastamat ni Brother Jovic iti panagtugtog na iti organist. Ken kastamat o Apo, iti panagtultuloy nga panangbendisyon mo. Ken ni Pastor John Overn, iti panagadal na iti Amerika. Bendisyon na mo Apo, iti panagaramid na, iti dissertation na. Ken tulungan mi kadi iso na Apo, financially, kadagiti kasapulan no Apo, tapno, into no umay nga tawen, ket makagraduar iso na. When o Ama nga nilangitan, bendisyon nam dagiti membro na, iti Abu Dhabi United Methodist Church, iti UAE. Nga itangal daw, ket kadwami isuda, iti dayto nga panagdaydayaw. Wano amang nilangitan, dawaten mi, tagtultuloy nga panang bendisyon mo kada kami amin. Nga adda ditoy, dagiti umay nga nagkapilya itangal daw agyaman kami. Ken kastamot, dagiti anak mo nga adda kadagiti pagtainganda.
Mabalin o apo nga saan da pay nga nakasagana nga umay ditoy. Ket bendisyonam kadi isuda. Talek mi nga rod ken kaapo iti panagtultuloy iti kami panagdidayaw itangal daw. Bendisyonam iti sumurunong nga service iti traditional worship service mi babon iti Tagalog ken English service. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babon iti nagan iti Dios Ama, Dios Anak ken ti Dios Espiritu Santo. Amen. Masapol nga mangitugot, titunggal maysa iti sagot, kas mayanurot, iti imparabor ti Apo a Diyos yu. Tuy sagot nga yegni, nagtaod ako kwam, intalek mo kada kami, kakampi agaywan. Amen. Dawaten mi o Diyos, iti panang bendisyon mo, kadagiti o sagsagot, amay paay, iti panagserbiken ka, bendisyon nam dagiti ima nang ipaay kadagitoy, ken uray pay dagiti adda kadagiti pagtainganda nga ited dati sagot da babaen iti bank account iti Knox United Methodist Church. Bendisyonam kadi dagiti pagbirukan daw apo ken dagiti trabaho da. Ikamatalik mi ken ka o Dios iti biagda iti daytingal daw. Iti nagan ni Apo ming Hesukristo dagiti ti dawat ken kararagmi. Amen. Amen. Naimbag abigat tayo amin kakabsat ket madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesukristo. Ket welcome to Knox United Methodist Church face-to-face worship service nga nangrugipay iti December 16 iti intayo nga selebrasyon iti simbang gabi Apo. Ket dagtultuloy tayo kuma nga ipaay iti tiyempo tayo iti presensya ni Apo Jesus ket paset kayo amin dagiti dawat ken kararag kakabsat sa dinumantayan niyo ket may dawdawatan da kayo iti kararag ni ken ni Pastor John Overnlungob ken ti ministerial team ket ni Apo Dios nga rod iti bendisyon iti nabaknang intayo nga panag-retreat iti Kalman iti Ilocano service ken iti non-stop agency. Ket agyaman tayo kadagiti inaramat ni Apo Dios, babaan iti devotion ni Pastor John Overnlungob, iti dagiti speakers ni Bishop Rodolfo A. Juan, Pastor Luther O'Connor, ken ni Father Bonifacio So agyaman tayo kadagiti mensahe da kada tayo iti Kalman. Ken agtultuloy tayo mga agdaydayaw ken ni Apo Dios kakabsat. Hinihiling ko rin yung mga anak ng mga Ilocano na hindi makapagsalita ng Ilocano, you can join the contemporary service at 3 p.m. or yung service po natin ng 9 a.m. ang traditional worship service. Ni-encourage ko kayo na mag-attend kayo doon kasi sa Ilocano, wala kayong gaanong naiintindihan. Kaya pinupus ko kayo, may mga service na pwede kayong mag-attend. Ang traditional service or sa hapon, contemporary at masayang service sa Panginoon, yung contemporary at 3 p.m.
So lahat po ng mga anak ng Ilocano na nandito na sa Manila at hindi na po pwede makapagsalita ng Ilocano, you can join any service sa mga susunod po, yung mga serbisyo po natin pag araw ng linggo. Niya po Diyos kumangarod, iti agbendisyon, ken iti agtultuloy nga mga iwan kada tayo, iti dayti nga lawas. Aramiden na kadoa po, kas mayalubog tinakem mo, tasikat ng ten, dito'y biyag ko, si urayaki, ti kayat mo. Agraemaki ti sangwanam, kasasaad ko imatangam. Basbasul ko kan ti ugasam, tapno dumalda lus daytoy biyag. Siksikalati dasapo, amang ted natal na apuso. Makaagasti na sakit ko, ken mangpunasti ladingit ko. Pagbalinen na kadoa po, anatulnog ngam adipen mo. Espiritum ti itdem kanya, ketagikwaem kadaytoy biyag. Agkararag tayo, when o amang nasantuan, paset ken iti dawat mi iti daytoy aldaw, iti pambendisyon mo kadigiti kakabsat mi ngagkasangay, iti daytoy nga lawas ken iti daytoy nga bulan. Agyaman kami iti biag ni Manang Emelita Reyes, Salvador de la Cruz, Michelle Esponilla, ni kabsat nga Eric Landingen, ken Ethel de la Cruz ngagkasangay into 30. Wano ama, idawdawatan ken ikarkaragan mi dagiti nga anak mo bendisyon am kadi isuda, iti selebrasyon iti panagkasangay da. Kaya nagyaman kami, iti panakalepas, iti aramid, iti panagdidayaw. Sapay kadita, daytoy nga nabaknang nga mensahe, nga iso nga impaay ni Pastor John Overn, kaya tagbalin nga tinapay, iti sagtumugal may sa kada kami, iti daytoy nga aldaw, when iti daytoy nga lawas, nga agtultuloy kami nga agadal kaditi sasaom apo, dumngog kaditi sasaom, ken isa puso mi dagitoy, tapno kastaw apo ket mapabaknang iti panakaamam mo miken ka. Wenno ama anasantuan, madaydayaw ka iti daytoy nga bigat. Ket dagiti iti dawat ken kararagmi, babon iti nagan ni Apo ming Hesukristo. Amen. Ti ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo iti pamendisyon, iti Diyos Ama, babon iti anak na isu ni Apo Hesukristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken isu ti biag tayo. Ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo ting Hesukristo.